kasama ko po siya ngayon. At sabi ko nga dun sa last video po namin na pag-uusapan natin yung kung paano siya nag-prepare nung bago kami dumating dito sa Canada. Ano nga yung ginawa mo nun, wifey, nung ano yan? Nung bago kami dumating dito sa Canada? Bago kayo dumating dito, syempre naghanap muna ako ng tirahan. Naghanap ako sa, kasi dun sa last employment ko, nasa isang area lang dun sa Richmond Hill. So doon na rin ako naghanap ng tirahan para kasi doon na ako sanay. Sana ako ng ibang lugar, pero doon na ako na ano ba, kaya doon na rin ako naghanap. So yung lugar na yun is in Richmond Hill. Tapos yung murang rentahan noon is basement. So naghanap ako ng murang basement. So nakakita ako ng isa. Anong platform yung pinahinapan mo na? Hindi ko na maalala online? Hindi ko na maalala, pero siguro Facebook Market or KGG? siguro. Nakalimutan ko na. Basta yun, nakakita ko ng mura. Ano lang siya, 1,100 Canadian dollar. So yun na yung isa sa pinakamura. So 2 bedrooms yun. 2 bedrooms, basement. So ayun. At saka paano ka naka-gather ng mga gamit natin noon, yung mga higaan ng mga bata, higaan natin. Doon din. Sa Facebook Market din. Naghanap din ako ng ng mura, tsaka medyo mga second hand. Mga second hand. Pero Yung magaganda mga used, pa. Yung mga used pero magaganda. Tsaka parang bago pa siya. Tapos kita ko mura. So yun na. Ang ginawa ko doon is nag-hire ako ng isang pickup truck. Tapos pinick up namin yun in one day. So sa isang araw yun. Pinick up na namin. Ilan ko siya, yung schedule ko siya. Na day off ka noon. Oo, day off. Kaya lahat ng gamit noon nakuha mo na sa kaya na-pick up lahat. Na-pick up ko na At saka ikaw lang nag-assemble lahat ng mga gamit natin. Yung lamesa, yung mga bed. Kaya hindi, yung isa naman na yung isang nag-pick up. Tinulungan ka rin. Tinulungan naman. Tinulungan pala siya. Tinulungan naman ako doon lang sa mesa, pero yung sa isa Yung mga bed. yung iba nga palang gamit, pinadeliver ko na lang. Syempre wala naman ako sa sakit. Pinadeliver ko na lang yung ibang gamit. Ganon dito, pag halimbawa bibili ka ng gamit, meron na sa online, meron yung mga nagdi-deliver. Meron ngang free di ba? May free, pwede. Halimbawa, itatapon na nila, yung iba ipinopost nila yung sa Facebook Market or sa kijg.com. Yun. Kaya Pwede mong pick up na lang. Oo. Talagang pwede i-pick up o pwedeng ipa-deliver mo na lang sa kanila. Kasi minsan, yung iba naman nakakaintindi na wala kang sasakyan. At saka, mabait talaga yung iba na nagbibigay ng mga gamit. Tapos yung iba naman, dyan lang sa harap ng mga bahay nila, free na lang. Oo, pupulutin mo na lang. Pulutin mo dyan sa street noong time na yon. Kung may sakit ka, pero wala ka namang sakyan. Oo, mahirap din. Mahirap. Tapos, yun na nga, inassemble ko siya lahat, yung iba pala. Kaya, tapos pa isa-isa na yung mga gamit. Yeah. Kaya yung mga bago dito, yung mga pupunta pa lang sa Canada, makakakita kayo ng mga gamit na free or yung mga used na mga items na pwede ninyong bilhin, kagaya ng higaan, ng table. Ayan, dyan lang madali lang, makipag-communicate lang kayo. Pero yun nga, mag-ingat-ingat lang kasi merong mga scam dyan, hindi totoo. Kaya bihira lang yun, di ba? Wala naman ako na-encounter. Yeah, wala naman kami na-encounter kasi pinipili talaga namin yung mga trusted. Kasi minsan merong yung mga seller na makikita mo na ginagawa pa lang yung account, pero yung mga dati na nagbebenta sa online kagaya ng Facebook Market, meron silang mga profile picture, meron silang mga product talagang mga binebenta na mga used or mga brand new. Yeah, yung mga baguhan dyan na nagtitipid, marami kayong makukuha. At saka maghintay lang kayo, yung lalong-lalo na pag papasok na ang summer, ang dami sa street na makikita mo mga gamit dyan na mga pwede pang magamit, mga ganda pa. Kaya anong ma-advise mo rin dun sa mga bago nating mga kababayan dyan na pupunta sa... Hindi, marami na akong tumutulong. Halimbawa kung merong yung mga datihan na dito, matagal na dito na halimbawa nagsabi ka na ganito, maraming tumutulong, maraming nag-donate na ganito na kagaya yung mga damit nga pala, mga damit ng bata, yung mga sapatos, di ba, yung mga pang-winter. Marami kaming natanggap noon. Marami nagbibigay mga kapitbahay namin, na mga nakikilala namin, ang dami nabibigay nila sa malaki na yung mga anak nila or nagtrabaho sila sa binigyan sila ng mga gamit. Kaya yung mga laruan ng mga bata, lahat lang yung mga bigay, karamihan nun bigay, yun ang kagandahan. Yun ang kagandahan dito kasi sinisave nung iba, tapos pag meron silang kilala na kababayan natin, binibigay nila yung mga gamit na hindi nila. Kaya marami dito, marami nagbibigay. Kagaya namin, pag hindi na namin magamit, binibigay rin namin dun sa mga kilala namin. Minsan, wala kaming mapagbigyan. Merong mga charitable na mga store dito na pwede mong pwede mong mapagbigyan ng mga gamit. Kung malapit nga lang sana ang Pilipinas, maganda sana padala dyan sa Pilipinas. Kaso, ang mahal din mag-package.
magpabox. Kaya salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lang po at malapit na po yung trabaho ni YP. Sa susunod na naman pong pag-uusapan natin kung ano na po yung naging sitwasyon po namin nung pagdating namin dito at kung paano po ako nakakuha ng trabaho at si YP naman. Yan. Don't forget to like, comment, and share, follow, and subscribe po sa aming page. Maraming salamat. Bye!